good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Eto nga, naghain ng resolusyon ng ilang kongresista para manawagan ng investigasyon sa umano'y loan condonation ng Development Bank of the Philippines na pabor sa mga kumpanyang hawak na may kaugnayan sa Lopez. Ay nako, ibig sabihin hindi pa pala talaga tapos ang kalbaryo nitong mga Lopezes na to. Mantakin mo ba naman? Meron pang ilan to ha? Isa pa lang ito. Okay, isa pa lang. Marami itong inain. Aside dito sa siguro nagtataka tong mga congressman bakit itong DBP ang bilis magpabigay ng pera o pautang sa ABS-CBN. Hindi ko alam. Wala pa tayong details nito. Basta kini-question lang nila ang DBP. Okay? Kung bakit umano'y condonation, investigasyon sa umano'y loan o pagpapautang ng condonation ng Development Bank of the Philippines. Dulce Ruiz, please greet my husband, Fred Ruiz from Victoria, Canada. Avid fan niyo po siya. Salamat sa 20 Canadian dollars. Dulce Ruiz, binabati ko po ang inyong husband na si Fred Ruiz. Sana po magkaroon na rin ako. Di na husband ha. Buti pa kayo, happy is life. Life is happy. Ayan o. Ito yan. Isa pa lang yan. Ito pa. Ito pa. Wait lang. Marami yan eh. Ito pa. Ano pang meron hinaing sa kanya? Ito naman. Yan. Si Deputy Rodante Marcoleta filed House resolution seeking congressional inquiry into the authenticity of ABS-CBN land title for its property on Mother Ignacia. Diba? Sabi nga doon, nakalagay doon sa kanilang titulo, ilang square meter lang ba yun? 40 mahigit lang? Ng ABS-CBN niya, 40 mahigit lang ang square meter. Laki-laki ng ABS-CBN dyan sa Mother Ignacia na yan eh. Tapos ganun di ba napag-usapan nga dating base yan eh. American base daw yung lugar na yan eh. Hindi natin sigurado. Kaya nga ang sabi ni Marcoleta magkaroon tayo ng ng congressional inquiry. Alam mo, palakpakan talaga. Iba talaga ang Congress ngayon. Wala akong masabi. Saludo ko sa inyo ngayon. Iba. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. There's more. As in marami pa. As in meron pa. Aside from that, meron na namang isa pa. Ito. Ito naman, nagain ng resolusyon si Representative Micaela Biolago na nanawagan ng investigasyon kaugnayan sa PDR receipt ng major broadcasting company sa bansa na binibigay sa mga dayuhan. Di ba? Diba, napag-usapan din natin yan, yung PDR na yan, binibigay yan o ginawa yan para makalusot na makapag-invest ang mga banyaga sa mga media which is bawal supposedly, di ba? Pero ginawa nila, dinaan nila sa PDR. Akala siguro nitong ABS-CBN tapos na ang kalbaryo nila. Tapos na ang kalokohan nila. Hindi. Meron pa palang mga susundot pa. Kaya ABS-CBN, panahon na para yung mga artista nyo mag-iiyak-iyak na naman. Api-api, inapi ang 11,000 naming empleyado. Inapi kami, kinawawa kami. Iyak nyo pa. Sabi nga nung kanta, iiyak mo pa. Tingnan ko lang kung saan mapunta yung kaiiyak ninyo. Kasi kayo masyado kayong majajarte. Hindi mo maintindihan Alam mo, sasabihin nila, wala namang nilabag sa batas. Ito na nga, sunod-sunod na nga. Alam mo, kasi ang basihan nila nung wala, alam mo yung pag sinasabi nila, wala namang kaming nilabag sa batas. Alam mo kung ano yung nila? Ang kanilang basihan, kasi keso sinabi daw ng ganito, sinabi ng daw ganito, hindi porket sinabi ng ahensya, tama na.
Meron pang hindi porket, alam mo naman ng mga ahensya, may mga tulonggis din dyan. Depende sa Pangulo kung sino nakaupo. Minsan, yung mga nasa ilalim yan. Kahit nga ngayon, kahit si Pangulong Duterte, meron din mga nasa ilalim niyang tulonggis din eh. Kaya wala kayong karapatang sabihin, wala kayong nilabag na batas. Ang magsasabi niyan pag kayo dinimanda o kaya kayo hinatulan na nga kayo ng Kongreso, di ba, na marami kayong sabit. So, hindi ibig sabihin nun, wala kayong sabit. Dahil sinabi lang ng ganito, BIR. Oo, maybe, dinaan nyo sa technicality yung pagbibigay ng tax nyo. Pero gayon pa man, ang tawag dyan, di ba, pag-iiwas sa tax. Ipaglalaban namin ng kapakanan. Etong lupa, tingnan natin kung ano mangyayari. Nako, Marcoleta, ituloy mo lang yan. Sabi ko sa'yo, pag yan napatunayan mo sa Congress na talagang sabit-sabit ang ABS-CBN, nako, ilulukluk ka ng taong bayan sa Senado. Sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang, ikakampanya na kita. Bakit? Ang hirap bumangga dyan, ha? Babangga ka sa media? Sabi ko sa inyo, atapang-atao lang ang taong bumangga sa media. Bakit? Nagtutulungan sila eh. Pagka inano mo, magtutulungan yan. Kahit pa sabihin natin GMA yan o TV5 yan. Magtutulungan yan eh. Buti na nga lang talaga meron mga UNTV na hindi nakikialam. May SN ba yun? SM Department Store. Ay, SMN. Ano yung SMNE? Yan. O, di ba? May mga ganyan-ganyan. Buti naman. At least may tumatayo talaga para sa bayan. Eto, ano pa? Ano mga tanong-tanong dyan? May tanong, anong deadma? Ito. Thank you, Roy Rax. Sandali. Rory Rax, salamat sa $10. Rory Rax, salamat po. Thank you very much for your kind consideration. You're such a wonderful person in this life. I hate okay. Salamat po. Tingnan mo naman ang mga natin dito, mga kaibigan natin dito. Talagang sila mismo nagpapasalamat sa mga nagtitip. Alam mo, mabuhay kayo ha, dahil eto ha, alam nyo ba, meron isa akong nakitang YouTube, meron kasi nag-email sa akin from the office of the, hindi ko na lang sasabihin ko sa opisina, pero malupit na opisina ito. SMNI pala, new channel boss. Okay, SMNI. Binabati na, Net25. Yan, salamat talaga sa mga, alam mo bakit matatapang yung mga yan? Kasi buryo na rin sila sa mga sa mga pautot nitong mga media na malalaking kumpanya. Yan, SMNI, UNTV, Net25. Yan yung masasabi mong talagang hindi nasa gitna. At saka syempre, hindi mo naman syempre mapapagkailang RJTV. Yan talagang napakatikas na nandyan sila Mark Lopez, sila Attorney Darwin. Diyan ka makakakita ng mga napakahuhusay na mga broadcaster. Nandiyan si Pay Esperas, si Mick and Friends. Siyempre, hindi mo maano yan. Basta, at saka dito sa RJTV, pag fake news, tinatanggal. Pag siraulo ang broadcaster, tinatanggal. Pag nagpapakalat ng chismis, alam mo yung mga chismosa lang, di ba, sabi ko nga. Sabi nga, si Mocha, ganyan. Ganun pa, parang nakatira. Di ba, si Mocha nga, ganun. Di ba? Wala naman siyang ka-idea kung ano pinagsasabi niya, basta lang makachismis. Moderator ako dun sa SMNI, The Bodyguard. Mabuti ka pa. Pakibati naman sila sa akin ha. Binabati ko sila, lalo na yung napakatikas na broadcaster dyan. Napakagwapo ng broadcaster dyan. Tsaka ang galing maka-interview. Ayun ha. Ayun na nga. Ay, binabati po pala natin yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Magandang, anniversary na po yun, di ba? Happy anniversary po sa inyo. Pang-ilan na po ba ng Iglesia ni Cristo? Binabati po natin mga kapatid natin dyan, ha? Ito na nga. So ito na nga yung ito yung karma na, kasi alam mo, ito mga taga ABS-CBN, natatawa na lang ako
Kasi ito hindi nyo mapansin-pansin. Kung ano man yung mga hirit nila, yung mga artista nila, sila din eh. Ang mga artista rin na meron nga, may pinost nga ako sa Twitter, iniwan na sila ng mga artista nila eh. Mag-move on na eh. Isa lang naman dyan yung maingay na hindi makapag-move on. Tapos yung iba yung mga laos. No, di ba? Yung mga laos dyan, yung matandang TikTok ng TikTok. Kilala niyo yung matandang TikTok ng TikTok? Nahulaan nyo na ba kung sino yung komedyanteng matandang TikTok ng TikTok? Kasi naman sa TikTok hindi makatotohanan yung video mo doon. Pag nag-video ka doon, kahit anong tanda mo, bumabata ka sa TikTok. O, di ba? Kahit anong talagang 106 na po ang Iglesia ni Cristo. Binabati ko po kayo ng anniversary. Happy 106 anniversary. Magagalit si Monka pag sinabi ko 106th year. Dapat daw, pag anniversary na, wala ng year. Kasi kaya nga anniversary is a year. Redundant daw, may ganun-ganon. Basta 106th anniversary. Faye Abundiente, salamat sa 550 Canadian dollars. Oy, Paul Toribio, salamat pangkape idol, pangkape din po. Dito idol ha, pag nagdalaw ka, nga, saan ba yan? Saan ba ikaw? British pound yang Paul Toribio, sa London ka ba kapatid? Ha? O di ba konti na lang naman sila nag-iingay diyan eh. Tapos yung aside from do sa matandang TikTok ng komedyante, yung nakalunok ng pakwan. Yan, talagang maingay yan eh. Pambira ka ba naman? Maging stockholder ka ba naman? Ng isang kumpanyang malulugi. Ay, talaga namang mag-iingay ka na mag-iingay. Tsaka syempre, kailangan mo nang lumabas. Bakit? Magte-2022 na, kakakandidato na si ate. Ano kaya ang Ano kaya ang magiging tawag niya, slogan niya pagka mandidato siya? Darna, ganon. Liligtas kayo ni Darna sa corruption, ganon. Ano kayang magiging slogan nito ni Darna? Maraming taon, ito na ang panahon upang alam mo yung mga TikTok ng TikTok. Kasi alam mo dyan sa TikTok na yan, huwag kayong maghahanap ng jowa dyan sa TikTok ha. Sinasabi ko na sa inyo ha. Ngayon pa lang, pag naghanap kayo ng jowa, huwag dyan sa TikTok. Kasi sa TikTok, maganda talaga lahat halos dyan. Ako nga, pumupogi ako sa TikTok. Pag ay, ang gwapo, nababakla ako sa sarili ko. Bakit? Tumiliit yung pangag. Asin para kang dal pag nasa TikTok ka. As ang kinis-kinis, tanggal lahat ng wrinkles mo. Tsaka mga wrinkles mo. Ha? Sa TikTok, ganon. Kaya wag mo kayo maghahanap ng jowa dyan sa TikTok, ha? Kasi yung matanda dyan, talagang bumabata. Ay, itsura ko dyan. Nako. Pag nasa TikTok ako, kamukha ko si Daniel Padilla. Pag wala na sa TikTok, kamukha ko na lang pangalan nito, yung kapartner ni Ann Curtis sa No Other Women. Hindi si Sam Melby ha. Sabi ko sa inyo, matikas eh. Hindi pwedeng Sam Melby matikas. Sino ba yung pangalan nun? Yung kalbo din, yung upaw? Matandang gwapo? Nakalimutan ko na pangalan nito. Basta yung kausap niya, kasama ni Ann Curtis sa No Other Woman. Pag walang TikTok, gano'ng itsura ko. Pag may TikTok, Daniel Padilla daw. Joke lang! Pero pagka personal, si Aisha Sigera na. Jacqueline Perez, salamat sa 5 Australian. Ayun, si Derek Ramsey. O, diba tama, si Derek Ramsey. Pagka si Walo, bastos ka ha, kung sino ka man, ang sabi mo, pagka wala na sa pagpersonal na, si Wally Bayola na, bastos ka ha. Si Van Diesel. Di ba Vin Diesel yun? Kayo talaga Alam mo, pangarap ko yun eh. Nasabi ko,
Darating ang panahon magiging kasing katawan na tayo, Vin Diesel. Biglang nagising ako. Ay, 40 ka na pala mahigit, di na kaya. Anong JB Sebastian? Ayun talaga. O, ayun na nga. Sino pa ba mamaingay dyan sa ABS-CBN? Maraming, konti na lang naman sila dyan. Yung karamihan na lang dyan, yung mga aktivistang terorista na nandyan. May maiingay dyan. Sus! Yung mga ano nila, yung mga siyempre yung news ano nila, mababawasan na ng sahod. Si Jason Statham. Ayo talaga, pinagluloko nyo ako ha. O ito pa. O pag-usapan din natin itong mga ito naman. O ito. Ito ha. Gusto ko pag ay si Mid PS. Hello bound by everyone. Greetings from Palm Springs, California. It's going to be 110 degrees Fahrenheit here today. Have a wonderful day. Ilang Celsius po ba yun? Ha? Kasi hindi ako, kayong mga taga-Amerika, pag nag-uusap kayo Fahrenheit eh. Sa amin ang usapan dito Celsius, so hindi namin ano eh. Ang mataas dito mga ilan ba? Mga 30 plus, 32, 34, ganyan. Malakas, mataas na yan. Sabihin, mainit na yan. Pero ngayon medyo malamig sa Pilipinas ha. Ewan ko ba, malamig ba sa Pilipinas o malamig lang talaga ang puso ko? Giniginawa ko lagi. Mahirap talagang wala kang kayakap sa gabi. No? Lalo na ngayon. Hindi nyo, ewan ko napansin nyo ba? Ngayong panahon na ito, medyo malamig ngayong panahon na ito. Hindi ko talaga alam kung baka naman may sakit lang ako, giniginawa ko, wala lang kayakap. Pero siguro sarap pag kami yamig-yamig, yamig-yamig. Tapos merong kang kayakap, yung inaalagaan ka. Diyan ka lang, hinihimas-himas yung mo, ulo mo. Ito, ganyan-ganyan, no. Tsaka yung tiyan mo inihimas-himas. 36, may lagnat. 44 Celsius. Ay, ang taas niyan, madam, ha? Kung ganyan ang init sa inyo ngayon, 44 Celsius ha. O, Charity Avery, salamat sa 8 Australia. Boss, topic mo din yung embassy. O, kahapon, tinapik na natin yan. Ha? Siyempre, tinapik natin yan yung nag-aaway na Amerika at China. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, napakagaling ni Pangulong Duterte na talagang hindi siya sumasali sa gulo ng Amerika at saka sa China. Hayaan mo silang magkagulo-gulo dyan. Basta tayo, safety lang tayo. Mr. President, thank you very much. Ang dami nagagalit daw. Bakit? Hindi man lang daw sabihin nila na yung presidente na ipaglalaban niya ang karapatan. Bira kayo. Mabuti na ito, wala tayo sa gulo. Alam nyo, ang gulo-gulo. Ewan ko ba, bakit ba gusto ninyong magbigay pa ng statement ang Pangulo tungkol sa China na gigirahin namin kayo, pupuntahan namin kayo, kukunin namin yan. Sige, ayaw daw nila. Hindi naman porket kinuha, gigirahin na. O yan yung lagi mo maririnig sa kanila. Hindi naman porket nagprotesta ka, gigirahin na. O yan yung pautot nila. Ilang beses na ba sinabi sa inyo nag-diplomatic protest na? Ha? Ilang beses nang sinabi sa inyo? Hindi papasok sa mga kukotin yung kaperaso? Lagi nang sinasabi ng DFA yan. Ilang beses na nag-ahin ng diplomatic protest. Anong gusto nyo pang gawin, ha? Punta yung presidente doon. Oy! Amin daw! Ganon? Sira ulo pala kayo eh. Kapag mali ang bunga ng puno mo